Hello, brothers and sisters. So today, i-continuous lang natin ang pag-alaala sa mga nakaraan ni Jesus Christ. Di ba nung mga panahon ni Jesus Christ na siya ay babalik ni walang ang nakakaalam at walang nakakilala sa kanya, maliban lamang na ang nagpaalam sa kanya yon si angel na si Gabriel, di ba, na kinausap si Mama Mary. Ganon din si Zacarias na ang ilang anak na si Juan Bautista ay mauna. So, sila mismo alam na ang mangyayari na ganon kagaya kay Mama Mary. Alam nila na si Jesus Christ is darating. So, ngunit ang mga tao hindi naniniwala. Now, dahil hindi nila nakilala na ang Diyos ay si Jesus Christ ay yung ordinaryong tao na pinanganak sa pasungan, di ba? Ang mga tao nagantay ng kanyang pagbalik. Lahat sila alam nila ay babalik ang Diyos. Ngunit nag-aantay sila dahil hindi nila nakilala ang mahal na Diyos, si Jesus Christ, nung unang pagdating ni Jesus Christ. Kasi kung alam nila yon, hindi maghanda sila, ngunit hindi nila nakilala. Kaya nga ay nalansang si Jesus Christ, sinilutan, nagpakasakit, kasi inaantay rin nila na dahil siya ang Mesiyas is magiging hari, bababa na hari. So yun ang inaantay ng mga buong mga hari nung panahon. Ngunit ang pagdating ni Jesus Christ is isang ordinaryong tao nung unang pagdating niya. Ngayon guys, ang usaping pangalawang pagdating ni Jesus Christ sa atin lahat is nakatalinhaga. Kasi nakapropesiya na darating si Jesus Christ for the second time. Kasi kahit dito sa propesya ni Matthew 24, verse 36, nakalagay talaga nga, ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. O di ba? Nakalagay talaga kahit nga mismo ang anak hindi nakakaalam, ang mga anghel hindi nakakaalam, tanging ang ama lamang ang nakakaalam nito. Di ba? Ang lalalim ng mga propesya, pero pag ating unawain at ating tutukan ay madali nating maunawaan iyon. So, yun na nga ang sinasabi na ang propesya sa Bible talagang totoo. Kasi hindi magiging propesya sa Bible, hindi isusulat sa Bible ang hindi totoo. So nakalagay pa rin dito na sa Matthew 24 verse 37-38, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noah. So, hindi nyo ba naiisip? Hindi nyo ba guys naiisip na nakapropesiya ng ang pagdating ng ating mahal na Diyos sa pangalawang pagkakataon is yung halimbawa sa pagdating ni Noah. Lahat tayo nag-iisip, wala na hong anaw. Wala na yung kasi nangako na si Jesus, wala na yung ganun Hanggat makikita mo yung rainbow sa langit, wala na hong anaw. Ngunit, nandyan na ang mga sakuna. Kasi mga sakuna na yun yung sign Yan ang sign na darating yung ating mahal na Diyos. So, nilagay niya na sa propesya na ito na ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noah. Sa term na anak ng tao guys, hindi ba kayo nagtataka? Bakit nakalagay ang anak ng tao? Maraming nasa propesya ang anak ng tao. And then, titingnan natin sa Lucas 17, verse 26-30, ang nakasaad.
So, dito nakasaad sa Lucas 17, verse 26, ang pagpaparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, mag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. So, di ba guys, nandyan talaga yung for the second coming, di ba? Nakalagay naman talaga na lusawin ni Jesus Christ ang mundo sa pamaraan ng lindol, mabibiyak ang lupa, pagputok ng mga bulkan, mauubuso yung tao sa mundo. Mauubuso. Kagaya din ng panahon ni Noe noon. Sila lang na pamilya niyang naiiwan. Kumbaga, ang second coming ng ating Panginoon is piling-pili. Piling-pili ang mga tao. So, just imagine na ibabalik niya ang panahon ni Noe. So, ano bang nangyari sa panahon ni Noe? Di ba walang naiiwan? Nalusaw ang mundo? Kasi, kung baga, punishment niya yung mundo. So, bakit laging nababanggit ang anak ng tao? Bakit laging nababanggit ang anak ng tao? Di kaya'y ang ating Panginoon ay magiging tao muli? At bakit naman binabanggit ang makikita sa alapaap at makikita sa ng ating mga mata na kasamang mga anghel na nagsasalubong sa Kanya? Diba? Mayroon din ganun. Dahil para sa akin guys, yung pagdating ng ating Panginoon isa na dalawang hakbang. Una, paparito siya bago ang sakuna. Ang sign na sakuna, that is a sign ng ating mahal na Diyos is nandito na. Nandito na siya. No? Kasi nakasaad sa ating propesiya na darating siya na parang magnanakaw. No? Parang magnanakaw. At kakatok sa inyong mga pintuan. So, bago ang sakuna. No? Napakalalim na mga propesiya, ngunit pag ikaw ay ang puso mo na sa Diyos, madali mong maunawaan ang mga bagay na yun. Madali mong mahimay-himay kung ano what we call this, ano ang mga ibig sabihin na nasa propesiya. Kasi lagi niyong tatandaan guys, ang anak ng tao. So, ang anak ng tao, magpakatao muli si Jesus Christ, sasama muli sa atin. Yun yung una niyang pagdating sa ikalawang pagkakataon, and then matutupad yun. At yung pagsalubong sa Kanya sa mga nakasakay sa ulap with angel na kumakanta sa Kanya, matupad rin ho yun. Yun na ho yun yung paghukom, ang the last na Kanyang paghukom sa mundo. Yun na ho yun. Yung last na paghukom niya sa mundo na ang pinili niya, yun ang makapasok sa lupang inihanda niya, sa kaharian na inihanda niya. So kung basahin na natin ng masinsinan ang kabuuan at nakalagay sa Bible, mauunawaan ho natin ang mga bagay-bagay. Hindi kagaya noon ng mga tao na hindi nila nakilala si Jesus Christ. Kasi siya yung pinaka-ordinaryong tao pinaka-ordinaryong ipinanganak sa pasungan, di ba? So guys, maganda tayo sa pagsalubong sa Diyos.